Gemini, paano kung sabihin ko sa'yo na may isang tao dyan na hanggang ngayon, halos araw-araw ka pa rin pinag-uusapan? Sinasabi ng tarot na hindi ka pa rin nila kayang bitawan, kahit gaano pa nila ipakitang nakalimot na sila. At ang nakikita ko sa mga barahang ito ay hindi lang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa iyong hinaharap, sa iyong pag-ibig, at sa isang desisyon na maaaring magbago ng lahat para sa iyo. Kapag pinanood mo ito hanggang dulo, malalaman mo kung bakit hindi pa sila makamove on at kung ano ang malapit nang mangyari. Maaaring ito na ang senyales na hinihintay mo buong buhay mo. Maligayang pagdating, Gemini. Kahit nasa iyong sun, moon, o rising ang Gemini, may dahilan kung bakit natagpuan ka ng mensaheng ito. Sa ngayon, may ibinubulong ang universo na makapangyarihan at kinukumpirma ito ng mga barahang nasa harap ko. May isang tao mula sa iyong nakaraan na hindi lang basta iniisip ka, dala-dala ka nila sa kanilang puso araw-araw. Binabanggit ka nila kapag iniisip nilang walang nakikinig, naaalala nila ang tawa mo, at iniisip nila kung nagawa ba nila ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay nang pakawalan ka nila. Hindi ito basta nagkataon. Kung narito ka ngayon, ibig sabihin ay buhay pa rin ang enerhiya sa pagitan nyo, at hinihila ka nito patungo sa isang sandaling maaaring magbago ng iyong kwento. Manatili ka hanggang sa dulo, dahil ang huling barahang bubunutin ko ay magbubunyag ng isang bagay na matagal na nilang itinatago at maglilinaw sa lahat. Kasalukuyang enerhiya ng taong Gemini, habang mas malalim kong tinitingnan ang mga baraha, ang unang bagay na tumama sa akin ay kung gaano kabigat ang nararamdaman ng puso ng taong ito. Ang enerhiya na nakapaligid sa kanila ngayon ay balisa, hindi mapakali, parang may pasan silang bigat na hindi nila maibaba. Sinusubukan nilang ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay, nakangiti sa trabaho, nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, pero sa kaibuturan, sila ay laging wala sa focus. Alam mo ba kung bakit? Dahil kahit ano pa ang gawin nila, lahat ng daan sa isip nila ay pabalik pa rin sa'yo. Nakikita ko rito ang Six of Cups, barahan ng nostalgia, mga alaala, at pananabik. Ibig sabihin nito, madalas silang nadadala sa mga sandali kung saan paulit-ulit nilang binabalikan sa isip ang mga pag-uusap ninyo, kung paano mo sila napapatawa, at kung paano kakaiba ang iyong enerhiya kumpara sa sinumang nakilala nila noon. Hindi lang ito simpleng pag-alala, ito ay pananabik. At Gemini, hindi na rin nila namamalayan kung gaano ito kahalata. Kapag nakikipag-usap sila sa iba, maaaring sa malapit na kaibigan o maging sa miyembro ng pamilya, minsan sumasagi ang pangalan mo sa usapan. Minsan banayad lang, tulad ng pagbanggit sa lugar na napuntahan niyong dalawa. Pero may mga pagkakataon din na mas diretsyo, kumusta na kaya siya ngayon, maaari nilang ipakita na parang normal lang, pero sa totoo lang, hindi iyon basta normal. Ang Nine of Swords ay nagpapakita sa akin ng mga gabing hindi sila makatulog. Nakatitig lang sila sa kisam, iniisip kung tuluyan ka na bang nakamove on, iniisip kung naaalala mo pa sila. Iniisip kung may tsansa pa ba silang maging bahagi ulit ng buhay mo. Hindi lang ito basta dumadaan sa isip nila, paulit-ulit itong tumutugtog sa kanilang isipan, parang sirang plaka. At may isang mahalagang bagay kapag may nakita o naamoy sila na nagpapaalala sa'yo, isang kanta, isang halimuyak, o kahit isang random na salita, tinatamaan sila ng mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Para bang ang universo mismo ang nagpapadala sa kanila ng mga palatandaan tungkol sa'yo, at hindi na nila ito kayang baliwalain. Sa Page of Swords, nakikita ko ang kuryosidad at, kahit kaunting tahimik na pagmamasid. Maaaring palihim nilang tinitingnan ang iyong social media, nagtatanong sa mga magkakaibigan, o sinusubukang makibalita tungkol sa buhay mo nang hindi ka diretsong kinokontak. Malakas ang pakiramdam na gusto nilang malaman kung may pumalit na ba sa kanila, at ang ideyang iyon ay nagpapabigat sa kanilang dibdib. Gemini, ramdam ko rin ang isang enerhiya ng tulak-hila. May bahagi sa kanila na gustong-gusto nang mag-reach out sa iyo ngayon, pero may isa ring bahagi na nagdadalawang isip, hinahadlangan ng takot, pride, o kawalan ng katiyakan. Kaya ganoon kabaliktad ang kanilang enerhiya. Nasa gitna sila ng kagustuhang magsabi ng totoo at ng takot sa magiging sagot mo. Ang pinakamakapangyarihang bagay dito ay ito, hindi sila makamove on dahil sa kaibuturan nila, pakiramdam nila ay hindi pa tapos ang kwento nyo. Para itong isang kabanatang naiwan na bukas, isang pangungusap na hindi natapos. At kahit saan man sila dalhin ng buhay, bumabalik at bumabalik sila sa hindi pa natatapos na bahagi na yon. Gemini, hindi lang ito tungkol sa pag-miss sa isang tao.
Ito ay tungkol sa pagkaunawa na ikaw ay isang bihirang enerhiya sa kanilang buhay at ngayon, unti-unti nilang nare-realize na maaaring hindi na nila ulit matagpuan iyon. Iyan hitunay nilang nararamdaman para the Gemini. Gemini, ngayong nakita na natin ang kanilang balisang enerhiya, panahon na para alisin ang tabing at silipin kung ano talaga ang nararamdaman nila sa kaibuturan, mga damdaming hindi pa nila nasasabi ng lantaran, at marahil, hindi pa nga nila inaamin sa kanilang sarili. Ang unang barahang lumabas ay ang The Lovers. At hindi lang ito tungkol sa atraksyon. Isa itong baraha ng malalim na koneksyon, iyong tipong parang nakatadhana, halos itinakda ng kapalaran. Kapag naiisip ka ng taong ito, hindi lang ito tungkol sa mga sandaling magkasama kayo, ito ay tungkol sa damdaming ibinigay mo sa kanila, ang pakiramdam na sila'y nakikita, nauunawaan, at tinatanggap kung sino talaga sila. Wala pa silang naranasan na ganoon mula nang mawala ka. Kahit pa sinubukan nilang makipag-date sa iba, may kulang palagi. Hindi nila ito ipinapahayag sa iba, pero sa kanilang puso, lahat ng bagong koneksyon ay nauwi sa pagkukumpara sa iyo, at wala ni isa ang tunay na pumapantay. Nakikita ko rin dito ang Five of Cups. Isang barahan ng pagsisisi at pagkawala. Sinasabi nito na tuwing naiisip ka nila, may bigat sa kanilang dibdib, isang tahimik na kirot na nagsasabing, sana iba ang ginawa ko. Paulit-ulit nilang binabalikan sa isip ang ilang sandali, maaaring isang pag-uusap na nauwi sa hindi pagkakaunawaan, isang desisyong minadali, o isang pagkakataong pinairal nila ang pride kaysa sa pag-ibig. At sa tuwing naiisip nila yon, parang muling binubuksan ang lumang sugat. Gemini, hindi simple ang kanilang nararamdaman. May pananabik, pero may takot din. Ang damuon ay nagpapakita na may bahagi sa kanila na natatakot sa maaaring mangyari kung muli silang magbubuka sa iyo. Natatakot silang ma-reject, pero higit pa roon takot sila na baka hindi mo na maramdaman ang dati mong naramdaman para sa kanila. Kaya't nananatiling nakasara ang kanilang puso, kahit sobrang tindi ng kanilang emosyon. Ramdam ko rin ang paghanga nila sa iyo. Nakikita nila kung paano ka lumago, kung paano ka nagpatuloy sa buhay, at nakaka-inspire yon para sa kanila. Pero kasabay nito, naiisip din nila kung may lugar pa ba sila sa buhay mo ngayon. May bahagi sa kanila na ipinagmamalaki ka, ang iyong lakas, ang iyong tibay, at ang paraan kung paano mo nalampasan ang mga pagsubok. Ngunit ang parehong paghanga na iyon ay minsan nauwi rin sa selos, lalo na kapag naiisip nilang baka may ibang taong kasama ka na ngayon sa iyong mga tagumpay. Lumabas din ang King of Cups, senyales ng malalim at matured na pag-ibig. Hindi ito basta-bastang crush, ito ay pagmamahal na nakalampas sa mga unos. Kahit pa hindi nila ito naipakita ng maayos noon, ang puso nila ay matagal nang nakalaan para sa iyo. Para kang kantang hindi nila matigilan sa pag-awit, kahit anong pilit nilang kalimutan. May isa pa akong nakikitang hindi nila masabi, mga salitang nananatili sa loob. Na-imagine ko sila sa tahimik na sandali, iniisip kung ano ang mangyayari kung masabi lang nila ang lahat, na hindi ka nila talaga tinigilan mahalin, na nararamdaman pa rin nila ang kuryenteng iyon tuwing naiisip nila ang pangalan mo. Pero sa halip na magsalita, nilulunok nila ang mga salita, pinapaniwala ang sarili na baka huli na ang lahat. At heto pa ipinapakita ng Two of Wands na tumitingin sila sa hinaharap, iniisip ang iba't ibang posibilidad, at sa pinakamagandang bersyon ng hinaharap na yon, nandyan ka. Maaaring hindi pa sila handang kumilos ngayon, pero malinaw at buhay ang imaheng iyon sa kanilang isip. Gemini, ito ang katotohanan, hindi kumukupas ang kanilang damdamin para sa iyo. Sa katunayan, habang tumatagal, lalo nilang nare-realize na ang pinagsamahan nyo ay bihira at na ang paglayo rito ay maaaring pinakamalaking pagkakamali ng kanilang buhay. Nakikita ka pa rin nila bilang taong nakakakilala sa kanilang kaluluwa sa paraang walang ibang nakagawa. Gusto man nilang itanggi, matagal nang binibigkas ng kanilang puso ang iyong pangalan. At ang tanong ngayon ay hanggang kailan nila ito kayang itago bago tuluyang sumabog ang lahat. Iyan din humahad lang essay kanila na bumalik. Gemini, malinaw ang ipinakita ng mga baraha sa isang bagay, ang puso nila ay nasa iyo pa rin. Pero kung ganoon kalalim ang kanilang nararamdaman, bakit hindi pa sila lumalapit? Bakit hindi pa nila tinatawagan ka, ipinapadala ang mensaheng iyon, o kumakatok sa iyong pintuan para sabihin ang lahat ng matagal na nilang kinikimkim? Ang unang barahang nakikita ko rito ay ang Eight of Swords. Ito ay barahan ng mga sariling hadlang, mental blocks, at takot. Ipinapakita nito na ang taong ito ay nakakulong, hindi lang dahil sa mga panlabas na sitwasyon, kundi dahil sa sarili nilang pag-isip. Paulit-ulit nilang ini-imagine ang mga paano kung isa kanilang isip, at karamihan sa mga yon ay nagtatapos sa hindi maganda.
Paano kung tanggihan ako ni Gemini? Paano kung naka-move on na sila? Paano kung mas lalo ko lang palalain ang lahat kapag bumalik ako? Narito rin ang pride, isang malakas na enerhiya ng Six of Wands na nakabaliktad. Kapag upright, simbolo ito ng tagumpay at kumpiyansa, pero kapag reversed, nagpapakita ito ng sugatang ego. Sa isang punto, nadumisan ang kanilang pride, at iyon na mismo ang pumipigil sa kanila. Maaaring ang paghihiwalay ninyo ay hindi natapos ayon sa kagustuhan nila. Maaaring sila ang umalis at ngayon, pakiramdam nila ay matatalo sila kapag bumalik. Para sa kanila, mahirap lunukin ang pride na yon. At naroon din ang impluensya ng ibang tao. Lumabas ang Three of Pentacles, ngunit hindi bilang simbolo ng pagtutulungan, kundi ng panghihimasok. May mga tinig mula sa labas, mga kaibigan, pamilya, o marahil kasalukuyang partner, na bumubulong sa kanila na, bitawan mo na, mag-move on ka, huwag ka nang lumingon. Sa ating kultura, tinatawag natin itong hiya, ang pakiramdam ng kahihiyan o pag-aalala sa sasabihin ng iba. Natatakot sila sa judgment, sa chismis, at sa posibilidad na makita ng iba ang pagbabalik nila bilang tanda ng kahinaan. Isa pang harang ay ang Five of Swords, mga dating alitan. May mga salitang nabitawan noon na hanggang ngayon ay umaalingaw sa kanilang isip, mga tensyong hindi nila makalimutan. Natatakot silang kapag nag-reach out sila, muling mabubuksan ang lumang sugat. Para bang nakumbinsi na nila ang sarili na mas ligtas ang manahimik kahit ang katahimikang iyon ay unti-unting kumakain sa kanila. Ramdam ko rin na hindi sila nasa parehong estado ng buhay tulad noong magkasama pa kayo. Ang Two of Pentacles ay nagpapakita ng juggling act, maaaring pinagbabalance nila ang mga problemang pinansyal, stress sa trabaho, o iba pang responsibilidad. Sinasabi nila sa sarili, kapag maayos na ang buhay ko, saka ako lalapit, pero ang totoo, walang perpektong oras. Kaya patuloy nilang dinidelay. Hanggang sa ang mga araw ay maging linggo at ang linggo ay maging buwan. Pero marahil ang pinakamalakas na hadlang ay ang takot sa pagbabago. Lumabas dito ang Death card, hindi bilang katapusan, kundi bilang transformation. Ang muling makasama ka ay nangangahulugang babaguhin nila ang kasalukuyan nilang buhay, haharapin ang mga katotohanang matagal na nilang iniiwasan, at papasok sa isang hinaharap na wala silang kontrol. At ang kontrol iyon ang matagal na nilang pinanghahawakan. Gemini, ito ang nais kong maunawaan mo, hindi sila lumalayo dahil wala silang pakialam. Lumalayo sila dahil sobra silang may pakialam at ang pag-aalalang iyon ay nakakatakot para sa kanila. Ginagawa silang marupok sa paraang hindi sila sanay. Nagtayo sila ng mga pader para protektahan ang sarili, pero ang mga parehong pader na iyon ang pumipigil sa kanila na makuha ang tunay nilang nais. At heto ang totoo, hindi habang buhay tumatayo ang mga pader. Kapag may hinahangad ang puso ng sapat, hahanap ito ng paraan para bumagsak ang mga iyon. Ang tanong ano ang mangyayari kapag tuluyan ng bumigay ang kanila? Pagbubunyag ng tarot, ilir susunod nilang hakbang. Gemini hanggang ngayon, nakita na natin ang kanilang pananabik, pagsisisi, at ang mga takot na pumipigil sa kanila. Pero ang mga barahang nasa harap ko ay nagbabago, at kasama ng pagbabagong ito ang kaliwanagan tungkol sa kung ano ang balak nilang gawin sa susunod. Ang unang barahang lumabas ay ang Knight of Swords. Isa itong barahan ng biglaan at matibay na aksyon. Parang matagal na silang natigilan sa takot, ngunit may isang bagay na malapit nang magpawala ng pagkakatigil na yon. Ramdam ko ang pagkaapurahan dito, na para bang isang pangyayari, isang panaginip, o kahit isang balita tungkol sa iyo ang magiging mitsa para kumilos na sila. Nakikita ko na ngayon, magkakaroon sila ng sandaling mas malakas ang takot na tuluyan kang mawala kaysa sa takot na ma-reject. At kapag dumating ang sandaling iyon, Gemini, hindi na sila mag-aksaya ng oras. Lalapit sila ng biglaan, at baka magulat ka pa sa bilis at tindi ng kanilang pagkilos. Kasabay nito, lumabas ang Two of Cups, isa sa pinakamagandang baraha para sa pag-ibig at muling pagkakasundo. Ipinapakita nito na hindi basta-basta ang kanilang balak. Hindi sila babalik para lang kumustahin o maglaro. Gusto nila ng emosyonal na koneksyon, tunay na pag-uusap, at pagkakataong muling buuin ang isang bagay na may halaga. Ini-imagine nila ang isang heart-to-heart na pag-uusap kung saan ilalatag ang lahat, wala nang pagtatago, wala nang kalahating katotohanan. Kahanga-hanga rin na lumabas ang Wheel of Fortune na nagsasabing timing ang susi dito. Hindi ito basta aksidenteng pagkikita, ito ay may basbas ng kapalaran. Ipinapahiwatig nito na mismong ang universo ang mag-aayos ng sitwasyon para muling magtagpo kayo. Maaaring sa isang hindi inaasahang pagkikita,
isang biglang mensahe, o sa pamamagitan ng isang magkakaibigan. Ngunit kahit paano ito mangyari, mararamdaman mo na para bang tadhana ang kumilos. Gemini, nakikita ko na ang universo ay gumagawa ng isang bintana, isang sandali kung saan ang mga harang na pumigil sa inyo noon ay bababa, kahit panandalian lang. Kapag tumawid sila sa bintanang iyon, magkakaroon ka ng pagkakataong marinig mismo mula sa kanila ang katotohanan. At kung ano ang gagawin mo sa katotohanang iyon ang huhubog sa susunod na bahagi ng iyong kwento. Isang bagay ang sigurado, hindi pa sila naka-move on at malapit na nilang hindi ito maitago pa. Gabay ilipayo para kay Gemini. Gemini, malinaw nang ipinakita ng mga baraha ang kanilang mga intensyon at ang posibleng hakbang na gagawin nila. Pero ang pinakamahalagang bahagi ngayon ay ikaw. Dahil kahit ano pa ang kanilang nararamdaman o balak gawin, nasa iyo pa rin ang kapangyarihan at desisyon. Ang unang barahang lumabas ay ang High Priestess, paalala na ang iyong intuisyon ang pinakamalakas mong gabay. Sinasabi nito na kapag bumalik ang taong ito, mararamdaman mo na ang katotohanan bago pa man nila ito sabihin. Makikita mo ito sa kanilang mga mata, maririnig sa tono ng kanilang boses, at mapapansin sa paraan ng pagpili nila ng mga salita. Pakinggan ang mga kutob mo. Kung may nararamdaman kang kakaiba, bigyang pansin. At kung may maramdaman kang totoo at tapat, maaari mo itong tanggapin, pero nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga hangganan. Sumunod na lumabas ang Queen of Swords. Ito ang iyong enerhiya ngayon, matalino, mapanuri, at malinaw ang isipan. Dumaan ka na sa sapat na karanasan para malaman kung ano ang nararapat para sa'yo. Hinihikayat ka ng barahang ito na makinig ng bukas ang puso, ngunit panatilihing matalas ang isipan. Tanungin ang sarili ng mga mahihirap na tanong, tunay bang nagbago ang taong ito? Handa ba silang makipagkita sa gitna? Iginagalang ba nila ang buhay na nabuo ko sa kanilang pagkawala? Nakikita ko rin ang Nine of Pentacles, isang makapangyarihang baraha ng kasarinlan at pagpapahalaga sa sarili. Gemini, anuman ang piliin mong gawin, tanggapin sila o hindi, tandaan na buo at kumpleto ka kahit mag-isa. Hindi mo sila kailangan para maramdaman ang kabuuan, at dahil dito, magagawa mong magdesisyon mula sa lakas, hindi sa pangangailangan. Ipinapakita ng barahang ito na magnetic ang iyong enerhiya ngayon, naakit ang mga tao sa iyo dahil nakikita nila ang iyong paglago, katatagan, at liwanag. Lumabas din ang Four of Cups, isang banayad na babala. Maaaring ito ay tanda ng mga nalilimutang oportunidad kapag hinahayaan nating malabo ang paghatol dahil sa emosyon. Kapag bumalik sila, subukan mong makita ang sitwasyon kung ano talaga ito, hindi lang kung ano ang gusto mong makita. Madaling malunod sa kasabikan ng kanilang biglaang pagbabalik, pero makakamtan mo ang kaliwanagan sa pamamagitan ng balanse ng puso at isipan. Nagdadala naman ng magaan at nakapagpapagaling na enerhiya ang The Star. Ipinapahiwatig nito na anuman ang piliin mong landas, magdadala ito ng closure at renewal. Kung tatanggapin mo silang muli, darating ang paggaling mula sa muling pagbubuo nyo. Kung pipiliin mong magpatuloy mag-isa, darating ang paggaling mula sa pagkakaroon ng kasagutan at pagpapalaya ng puso para tanggapin ang bagong pag-ibig. May isa pang barahang lumitaw, ang Justice. Ito ang paraan ng universo na ipaalala sa iyo na makukuha mo ang kinalabasan na nararapat para sa iyo. Maaaring hindi ito eksaktong tulad ng inaasahan mo, pero ito ay magiging patas batay sa enerhiyang ibinigay mo. Kung minahal mo ng tapat, ang katapatan ay babalik sa iyo, maaaring mula sa taong ito o mula sa isang bagong taong handang mahalin ka ayon sa nararapat sa iyo. Gemini, malinaw ang iyong gabay. Pakinggan ang iyong intuition higit sa lahat. Panatilihin ang paggalang sa sarili sa bawat desisyon. Huwag hayaang malabo ng pagbabalik ng nakaraan ang progreso mo sa kasalukuyan. Tandaan na ang pag-ibig ay dapat magbigay ng seguridad, pag-angat, at pagiging patas, hindi kalituhan o pagiging isang panig lang. Inilagay ka ng universo sa isang posisyon ng pagpili, hindi ng tsamba. At iyon ay isang makapangyarihang lugar upang manatili. Gemini, habang tinatapos natin ang pagbabasang ito, nais kong huminga ka ng malalim at damhin ang katotohanan sa iyong puso. Nakita mo na ang mga palatandaan. Narinig mo na ang mensahe. May isang tao dyan na hindi pa rin nakakabitaw sa iyo, at malapit nang mabasag ang kanilang katahimikan. Pero ito ang dapat mong tandaan, ito ang kwento mo, hindi kanila. Ang kanilang pagbabalik, mga salita, at mga kilos ay bahagi lamang ng kabuuan. Hawak mo pa rin ang panulat na magsusulat ng susunod na kabanata.
Kung pipiliin mong buksan ang pinto o tuluyang isara ito, gawin mo ito ng may kumpiyansa sa kung sino ka at sa halaga mo. Inayos ng universo ang sandaling ito para sa isang dahilan. Hindi para lituhin ka, kundi para bigyan ka ng kaliwanagan. Para ipaalala sa iyo na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkakapit sa nakaraan, kundi sa pagtanggap sa kasalukuyan at pagbuo ng hinaharap na tunay na gumagalang sa iyong puso. Kaya Gemini, inaanyayahan kitang ipahayag ito ngayon. I-comment ang iyong zodiac sign sa ibaba at i-type ang, handa akong tanggapin ang enerhiyang ito. Punuin natin ang espasyong ito ng pag-asa, lakas, at mga biyaya para sa mga kwento ng pag-ibig na nakatakda nating maranasan. At tandaan, minsan ibinabalik ng universo ang isang tao, hindi para manatili, kundi para ipakita sa iyo kung gaano ka nakalayo ang narating at para ihanda ka sa pag-ibig na tunay na para sa iyo.